Siyempre, ito ay isang napakagandang bahagi ng kwento. Narito ang bersyon na inayos, itinama ang gramatika, at pinaganda ang daloy ng mga pangungusap para maging mas madaling basahin, habang pinapanatili ang diwa at nilalaman ng orihinal. Sa utos ni mataas na saserdotisa Gwen, agad na sumugod ang dalawang babaeng disipulo upang harangin si Aaron at sumigaw ng malakas, "Bitawan mo ang Sekmaster. Lahat ng hahadlang sa ritual ay dapat mamatay." Sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Aaron si Celine, inilapit ang kanyang mukha sa dalaga, at marahang bumulong, "Pahiram muna sandali, ha?" Nang marinig ito, namula ang kanyang mukha, at siya'y nataranta at hindi makapagsalita. Pagkatapos, hinila ni Aaron ang laso ng seda sa paligid ng katawan ni Celine. Hindi malaman kung ano ang kanyang naisip, ngunit biglang sumigaw si Celine sa takot, "Ah! Ginoong Aaron, masyadong biglaan. Hindi pa ako handa." Hindi sumagot, ginamit ni Aaron ang laso ng dalaga, at ipinalo ito ng malakas sa dalawang babae, na may balak na igapos sila. Sa ibaba, sumigaw si Celine sa hiya, "Waah, waaha!" Agad-agad, ang dalawang babaeng disipulo ay tuluyang napasuko. "Let's!" Lagot na, sigaw ng isa sa kanila. Nagitngit naman ang ngipin ng isa pa, nakakainis. Karapat-dapat nang siya ang lalaking napansin ng Sekmaster, napakalakas niya. Matapos igapos ang dalawa, malakas na hinila ni Aaron ang laso. Ang dalawang babaeng bantay ay tumilapon at bumagsak ng padapa sa lupa, at ang soul lantern ay nabitawan nila. Nang makitang nawalan sila ng malay, nagalit si mataas na saserdotisa Gwen sa paglaban ni Aaron. Nag-utos siya, "Walang hiya. Mga tauhan, patayin siya para sa akin." Biglang tumayo si Celine at nagsalita, "Ginoong Aaron, baka po nagkakamali kayo ng pag-unawa. Nagsasagawa lang po kami ng isang normal na seremonya." Nang marinig ito, hinigpitan niya ang hawak sa soul lantern at sumagot, "Hindi maaaring magkamali, Celine. Kung tama ang hula ko, ang soul lantern na ito ay naglalaman ng spirit fire, hindi ba?" Nagulat si Celine at sumigaw ng bago sumagot, "Tama po. Ang ganitong uri ng spirit fire ay maaaring linangin para makuha ang esensya nito, o kaya isipsipin ng isang cultivator papasok sa kanyang mga ugat. Ito ay isang napakadalisay na pinagmumulan ng espiritual na lakas." Pagkasabi niya niyon, inihagis ni Aaron ang soul lantern sa likuran. Namutla ang matandang saserdotisa, takot na takot sa nakita. Nang bumagsak ang soul lantern sa lawa, biglang lumitaw ang napakaraming mga nakakatakot na bungo na kulay itim at lila. Sina Darinen at Dax ay napasigaw sa takot, may mga mukha ng tao sa lawa. Ang mga lilang bungo na kalalabas lang mula sa soul lantern ay unti-unting naglaho. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay patungo sa mga ito, tumingin kay Celine, at nagsalita, "Ang bagay na ito ay humahabol sa espiritual na lakas. Isang katiting na spirit fire lang ay nakagawa na ng ganitong kaguluhan. Paano pa kaya kung isang buhay na tao ang pumasok?" Pagkasabi niyon, itinuro niya ang dalawang babaeng bantay na nawalan ng malay at nagpatuloy, "Kung talagang tatalon si Celine sa lawa, hindi ba't lalamunin siya ng tubig, at maging ang kanyang kaluluwa ay maglalahong parang usok at magiging bahagi ng lawa na ito?" Narinig ito ng matandang saserdotisa at galit na nagmura, "Tanga. Ano nang alam mo? Ang ritual ay dapat ganito. Ang lawa na ito ay ang katawan ng Diyosa na nagtatag ng Misty Sect. Ang maging bahagi ng lawa ay nangangahulugang pakikipag-isa sa Diyosa. Ito ay isang sukdulang karangalan na minsan lang sa 100 taon nangyayari. Lahat ng nakaraang Sekmaster ay ginawa ito, at dapat din gawin ito ni Celine." Sumagot si Aaron, "Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko, pero dahil ganyan kapursigido ang mataas na saserdotisa, bakit hindi ikaw mismo ang tumalon para maging bahagi ng Diyosa? Hindi ba't napakaluwalhati niyon?" Nang mapagtantong talo siya sa argumento, agad siyang kumilos at sumigaw, "Wala akong panahon para makipagbiruan sa iyo. Pinapayagan ka ng Sekmaster, pero ako hindi. Ngayong araw, ikaw ang gagawin kong alay." Biglang may isang espada na lumipad mula sa kung saan at binali ang kanyang tungkod. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata, at sumigaw, "Letse, sino yan?" Pagkasabi niyon, lumakad si Catherine Shen at nagsalita, "Ako." Sa likod niya ay dalawang binata na hinihila ang mga bangkay ng dalawang lalaking tuyot ang mukha. Nang makita ang tatlo, sumigaw si Aaron, "Magaling, tamang-tama ang dating ninyo." Pagkasabi niyon, iniabot ng binatang may itim na buhok ang kanyang kamay at humingi, "Bayad." Nang makita ang kanyang itsurang naniningil, kumunot ang noo ni Aaron at bumulong ng may diin, "Sa tindi ng sikat ng araw, huwag mo akong piliting sampalin ka." Sa kabilang banda, nagulat si Celine, Catherine Shen. Nang makita si Celine, tila may sama pa rin ng loob si Catherine Shen dahil sa insidente ng pagtahol na parang aso sa mga nakaraang kabanata, ngunit nagtimpi siya at sinabing, "Kalimutan mo na yon. Mas malaki ang problema ng guro mo. Wala akong panahon para makipagtuos sa iyo ngayon." Sa oras na yon, nagtipon ang grupo ni Catherine Shen kay Aaron. Lumapit din sina Gavinen at Dax. Nagtanong si Dax, "Anong nangyari sa dalawang ito? Sobrang pagod sa pagpapakasaya." Sumagot si Gavinen, "Hindi.
Nabasa ko sa libro, ang ganitong sitwasyon ay dahil kinuha ang dugo mula sa kanilang puso. Sumingit si Catherine Shen, tama. Matagal nang may mga disipulo mula sa iba't ibang sekta na nawawala. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na tayo ng ebidensya. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga tauhan ng matandang saserdotisa at sinabing, ang mga taong ito ay lahat inakit at ikinulong ng Misty Sect ninyo at araw-araw, kinukuha ninyo ang dugo mula sa kanilang puso hanggang sa maubos ang huling patak. Ang ganitong kasuklam-suklam na gawain, kung isusumbong sa Supervision Courtyard, huwag nang asahang paalisin lang kayo sa alyansa ng 7 sekta. Malamang ay magpapadala pa sila ng mga tao para puksain kayong mga demonyong sekta. Nang marinig ito, hindi pa rin makapaniwala si Celine at nauutal na sinabi, ito paanong mangyayari yan? Ang mga disipulo ko, kahit na minsan ay medyo malaya, hindi sila gagawa ng masama. Dito na nagsalita si Aaron, tingnan mo, lahat sila ay sumusunod sa mataas na saserdotisa at hindi sayo. Mukhang malaki ang kapangyarihan ng guro mo sa sekta, ano? Marahil ay may gumagamit sayo para gumawa ng masama. Nang marinig ito, naggitngit ang ngipin ni Celine sa galit, nanginginig ang buong katawan at hindi na napigilan ang emosyon. Inilabas niya ang kanyang espiritual na lakas at sumigaw, sino ang lumabag sa mga alituntunin ng sekta at gumawa ng ganitong mga bagay? Ang Misty Sect ay laging matuwid at maranggal. Kung mayroong gumawa ng kasamaan, papatayin ng walang patawad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng disipulo sa likod ng matandang saserdotisa ay sabay-sabay na lumuhod at nagmakaawa, Sect Master, patawarin niyo po kami. Nagsalita si Aaron, tanggapin mo na ang katotohanan. Sa tingin ko, ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Gwen. Ngunit si Celine ay nagtitiwala pa rin sa kanyang guro, pero siguro mabait siyang tao, hindi ako naniniwalang gagawin niya ang ganyang bagay. Itinuro muli ni Aaron at nagpaliwanag, hindi ba't malinaw na? Una, napakalaki ng kapangyarihan ng guro mo sa sekta. Kung utusan niya ang ibang disipulo na gumawa ng masama, sino ang maglalakas loob na tumanggi? Pangalawa, ayaw ko lang talaga sa itsura niya. Nang marinig ni Gwen na ayaw ni Aaron sa kanya, nagalit siya at nagmura, tanga kang bata ka, ang galing mo palang magsalita ng kung ano-ano. Naguguluhang sinabi ni Celine, Guro ang sinabi niya ay hindi naman po ganap na walang katwiran. Ang pagkuha ng dugo mula sa puso ay para gumawa ng Blood Soul Pearl, isang pamamaraan na ipinagbabawal sa sekta pero alam niyo po kung paano gamitin. Kahit na napakahigpit niyo, alam kong mabait pa rin kayo. Ito ba talaga bang may kinalaman sa inyo? O isang hindi pagkakaunawaan lang? Nang marinig ito, nagdilim ang kanyang mukha at hindi siya umimik. Sa kabilang banda, sinipa ng binatang may itim na buhok ang tuyot na bangkay sa tabi niya at sinabing, anong hindi pagkakaunawaan pa? Hintayin nating magising sila at tanungin, malalaman natin. Ang binatang may puting buhok ay mas matapang, isang bugbog lang, magigising na yan. Nang makitang mainitin ang ulo nito, pinigilan siya ni Catherine Shen, kuya, kumalma ka. Sa sandaling iyon, isa sa mga babaeng disipulo ang nagsalita, Sect Master, huwag na po kayong magtanong. Ang mataas na saserdotisa ay ginagawa lang ito para sa ikabubuti ninyo. Sumang-ayon din ang iba pang babaeng disipulo, tama po. Ito ay para sa kinabukasan ng Misty Sect. Patawarin niyo na po ang mataas na saserdotisa. Sect Master, huwag na po kayong magmatigas. Nang marinig ito, nagul. At naguluhan si Celine. Ang matandang saserdotisa ay nakayuko lang at tahimik, ngunit bigla niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at sinaktan ang babaeng disipulo na kadarating lang, sabay mura, ang daldal mo. Nang makita ang ginawa nito, parehong nagulat sina Celine at Aaron. Guro. Lahat ng ito kayo pala ang may gawa. Pagkasabi niyon, hindi na siya nagtago pa at umamin, kung hindi ka kakain ng mga Blood Soul Pearl na ito, sa tingin mo ba'y magiging ganito kalakas ang iyong pamamaraan? Nang malaman ang katotohanan, natakot si Celine at hindi makapaniwala sa nakikita, ano? Guro, ano po ang sinasabi niyo? Dinurob ng matandang saserdotisa ang isang Blood Soul Pearl at ipinaliwanag, ang mga Blood Soul Pearl na ito ay lubos na kaayon sa pamamaraan ng ating Misty Sect. Ang madalas na paggamit nito ay makapagpapalakas ng iyong espiritual na ugat at lakas sa maikling panahon. Kung hindi, sa tingin mo ba'y makakamit mo ang ganitong antas ng kapangyarihan ng ganoon kabilis? Ang mga gamot na dinadalan niyo sa akin ay may ganitong laman. Kaya pala ang bilis ng pag-angat ng aking cultivation nitong mga nakaraang taon. Sa likuran, nagpayo si Aaron, ang pagmamadali ay nagdudulot ng kapahamakan. Walang magandang kahinatnan yan. Ile! Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng Misty Sect. Nagtanong si Aaron ng may pang-inis, talaga bang ganoon kaganda? Bakit hindi mo gamitin sa sarili mo? Nang marinig ang patuloy na pang-aasar, nagalit ang matanda, nanlisik ang mga mata, at naglabas ng nakamamatay na aura, sumisigaw, masyado ko na kayong pinagbigyan, mga dayuhan. Oras na para parusahan kayo. Agad na humarang si Celine sa harap ni Aaron at nagbabala, mag-ingat ka. Iyan ang soul-controlling art ng aking guro. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng matanda ay kumalat sa grupo ni kapatid na babae.
Sila ay tila nahulog sa isang ilusyon at nagsimulang magsalita ng kung ano-ano. Si Dax ay tumahol, ako ang Diyos na lobo, lalamunin ko ang buwan. Haha. Si kapatid na babae naman ay naglabas ng isang higanteng lollipop at sinabing, ako ang pinakamalakas na cultivator sa 9 provinces continent. At si Catherine Shen ay sumayaw-sayaw, na parang bagong taka sa mental hospital, sumisigaw, ang Treasure Sect ay naging pinakamalaking sekta sa buong mundo sa ilalim ng aking pamumuno. Bumalik tayo kay Aaron, hawak niya ang kanyang ulo sa sakit. Kahit na hindi gumagana sa akin ang soul-controlling art niya, nararamdaman ko ang isang napakalakas na polusyon sa isipan. Sa kanyang utak, lumitaw ang imahe ng daan-daang mga tiyuhin na sumasayaw, na labis niyang ikinainis. Nang makita ito, umisi ang matandang saserdotisa, ikaw si Art, tama. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Sabi nila, kahit gaano kalakas na master ay hindi ka kayang saktan. Pero iba ang soul-controlling art ko. Hindi lang ito basta pang-akit o pagkontrol, pinapalabas nito ang pinakamalalim na pagnanasa sa puso ng isang tao, para maging alipin kayo ng inyong mga nais, hindi makontrol ang sarili, at susunod lamang sa aking mga utos. Nang marinig ito, nanginginig si Aaron na parang hihimatayin, ito medyo mahirap ito. Lahat naman ng tao ay may pagnanasa ni. Haha, mayroon ka ring kaunting kakayahan para makatagal ng ganito. Pero kung ganito, paano ka pa makakalaban? Pagkasabi niyon, isang figura ang biglang lumitaw sa ilusyon ni Aaron. Guro. Ako nga, Aaron. Halika rito, natagpuan na ng iyong guro ang paraan para makapag-cultivate ka. Talaga po. Halika rito, anak, dadalhin ka na ngayon ng iyong guro sa mundo ng mga immortal. Tuwang-tuwa si Aaron at agad na tumakbo, sige po, parating na ako. Sa labas, nakita ng matandang saserdotisa na naloko na si Aaron sa kanyang ilusyon. Umisi siya, tama yan, malunod ka na lang dyan. Inakala niyang naloko niya si Aaron, ngunit hindi niya alam na siya ang niloloko. Agad-agad, winasak ni Aaron ang ilusyon. Napakanga ang matanda sa gulat at sumigaw, ano? Sumugod si Aaron at sinabi ng may pamamaliit, ganito lang, gusto mo pa akong lokohin? Ang guro ko ay araw-araw na pinipilit ng mga matatandang babae na magpakasal, paano siya magpapakita ng ganito kadiretsyo? Bigla niyang inilabas ang kanyang mental pressure, nanlisik ang mga mata, nagawa mong sirain ang aking soul-controlling art. Kung gayon, lalong hindi kita maaaring hayaang mabuhay. Sa sandaling iyon, tinamaan si Aaron ng soul-controlling art, nahilo ang kanyang isip, at nagmura sa isipan, let's say, ang lakas ng mental pollution ng matandang ito. Bigla, mula sa likuran, sumugod si Celine para salagin ang atake, sumisigaw, Ginoong Aaron, labanan mo. Nang makitang nilalabanan siya ng kanyang sariling disipulo para sa lalaki, nagalit ang matanda at sumigaw, taksil. Matapos salagin ni Celine ang atake, medyo gumaling si Aaron at huminga ng maluwag, gumaan ang pakiramdam ko, salamat sayo. Masyadong malakas ang soul-controlling art ng guro mo, pansamantala ko lang itong kayang labanan. Samantalahin mo na Hindi pa siya tapos magsalita, naglabas na naman ng bagong kapangyarihan ang matandang saserdotisa, at napakaraming kopya niya ang lumitaw. Tumawa siya ng malademonyo, hahaha. Hindi ko pa ginagamit ang lahat ng lakas ko, hindi mo na kaya. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang kanyang kamay, Celine, binigo mo ako. Pagkatapos ng kanyang kilos, biglang napaluhod si Celine sa sakit at sumigaw. Ang lahat ng kopya ng matanda ay sumugod kay Aaron. Sumigaw siya, mamatay ka na. Nang makita ito, agad siyang sumuntok at winasak ang isang kopya. Gayunpaman, hindi niya kayang ubusin lahat. Sumigaw siya sa inis, nakakainis ang mga ito, hindi ako makalapit. Buong galit siyang huminga ng malalim at nagmura, punyeta. Ira Shen. Hindi ka pa ba tapos? Agad-agad, lumitaw si Ira Shen, tapos na, tapos na. Kinailangan kong pakawalan ang mga cultivator na nakakulong, kaya natagalan. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang kanyang pamaypay, lumikha ng kidlat na tumama sa ibaba. Pinigilan ni Aaron ang kanyang galit at sinabing, patayin muna natin ang matandang yan, bago kita pagtutuunan ng pansin. Sa sandaling iyon, nagsalita ang matanda ng may pamamaliit, nagpupumiglas pa bago mamatay. Bigla, mula sa ilalim niya, lumitaw ang isang magic circle na pumalibot sa kanya, naging isang kulungan na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. God-locking cage. Kailan pa ito inilagay? Mula sa likuran, nagsalita ang dalawang binatang may puti at itim na buhok, na wala siya sa focus. Ikalawang tiyo, sugurin mo na siya. Pagkasabi niyon, isang mabilis na tunog ang narinig mula sa malayo. Agad na lumitaw si Aaron at diretsong sinuntok ang matanda, na nagpatilapon sa kanya ng paulit-ulit, sumusuka ng dugo, at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng eksenang iyon, mukhang pagod na si Aaron, yiray. Ang mga kalaban nitong mga nakaraang taon ay lahat natatalo sa isang suntok lang, nakakabagot. Nagkomento si Shen, ang soul-controlling art ng babaeng ito ay talagang napakalakas. Kung hindi dahil sa lihim na pag-set up ng bitag ng inyang twin para makuha ang atensyon niya, baka pati ako ay nalito na. Nang makita siya, halata pa ring may sama ng loob si Aaron.
Sinuntok niya ito ng padaplis sa pisngi at galit na sinabi, sa susunod, agahan mo. Natakot si Aishen at sinabing, sige pero dahan-dahan lang sa pagsuntok, ayokong umakyat sa langit. Sa malayo, nagising na ang dalawang dalaga. Hawak ni Darinen ang espada niyang lollipop at nagtanong, uy, anong nangyari sa akin kanina? Sabi ni Catherine Shen, parang nanaginip ako. Biglang napatingin sila kay Celine sa ibaba na nag-aalalang tumatawag, guro. Sa sandaling iyon, iniabot ni Aaron ang kanyang kamay para tulungan si Celine. Nang makita ang maginoong kilos na ito, napuno ng saya ang kanyang puso at naisip, Aaron, Eden, niligtas niya ulit ako. Hindi, niligtas niya ang buong Misty Sect. Habang iniisip ito, namula si Celine at nauutal na sinabi, Aaron, Eden ako kayo na lang po ang natitira sa akin. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Aaron, ngunit bigla itong iwinaksi ng lalaki. Nagpaliwanag siya, huwag kang magkamali. Tapos na ang problema. Ibigay mo sa akin ang 7-leaf spirit herb, nagmamadali ako. Inakala niyang aalagaan siya, ngunit diretsong sinisingil, kaya nalungkot si Celine, kinagat ang kanyang kuko at naiyak. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, tumingin kay Aaron, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, at sumagot, sige po, kukunin ko na para sa inyo. Nang marinig ito, tumawa si Aaron ng malakas, okay. Malapit na akong makagawa ng pildoras para sa aking cultivation. Biglang naglakad si Celine patungo sa lawa na nakakuha ng atensyon ni Darinen. Biglang may napagtanto si Darinen, nanlaki ang mga mata sa takot, at sumigaw, ikalawang kuya. Sobrang lungkot ni Celine, gusto niyang tumalon sa lawa. Narinig ito ni Aaron sa likuran at nagtanong ng kiha. Lumapit siya kay Celine, nag-aalalang nagpayo, magpapakamatay ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tahimik lang si Celine at nagkwento, ang 7-leaf spirit herb ay natural na tumutubo lang ng 6 na dahon. Tanging kapag ginamit ang sagradong kayamanan ng aming Misty Sect, ang Goddess Tear, para diligan ito, doon lang tutubo ang ika-7 dahon. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang Goddess Tear? Sa sandaling iyon, naalala ni Celine ang kanyang pagkabata. Malinaw niyang naalala ang masasakit na salita ng mga tao sa nayon, ang batang yan ang pumatay sa sarili niyang mga magulang, napakamalas, lumayo kayo sa kanya, sabi nila mayroon siyang tadhana ng yin-killing fate. Mamamatay ang sinumang malapit sa kanya, mamatay na sana siya, para hindi na makapamerwisyo. Iyon ang sandaling lumitaw ang matandang si Gwen. Siya ang nag-alis sa kanya sa madilim na nayon na yon. Mula ngayon, ako na ang magiging guro mo. At ikaw ang magiging susunod na sect master ng Misty Sect. Tutulungan kitang mag-cultivate at mamahala sa sekta. Ngunit dapat mong tandaan ang iyong misyon. Makalipas ang maraming taon, noong si Celine ay isa ng dalaga, nagbilin ang matandang si Gwen, ang 7-leaf spirit herb ay ang kayamanan ng ating Misty Sect. Bawat 100 taon, kailangan nating magsagawa ng ritual para diligan ito upang lumago. Lahat ng nakaraang sect master ay nag-alay ng kanilang sarili para sa Goddess Tear at hindi ka naiba. Kailangan mong maging sapat na malakas para makuha ang Goddess Tear na kristal na nabubuo mula sa tubig ng lawa at sa iyong sarili. Gamitin mo ito para diligan ang 7-leaf spirit herb at doon lang tutubo ang ika-7 dahon. Nang marinig ito, yumuko si Celine ng may paggalang, tinatandaan po ng disipulo ang inyong mga aral. Pagkatapos, binigyan siya ng matanda ng isang mangkok ng dugo at sinabing, ang gamot na ito ay makakatulong ng malaki sa iyong cultivation para maabot mo ang rurok ng ultimate yin, ultimate killing at makagawa ng pinakadalisay na Goddess Tear. Opo. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang cultivation ay mabilis na umunlad na naging usap-usapan ng mga disipulo. Ang pamamaraan ng sect master ay lalong gumagaling, nakakatakot. Hindi ko man lang siya kayang tingnan ng diretsyo, baka magalit at patayin ako. Siya ang sect master, lumayo tayo ng kaunti. Nang marinig ni Celine ang mga bulong-bulungan, nalungkot siya at nag-isip. Naalala niya ang una nilang pagkikita ni Aaron. Noong mga oras na yon, siya ay nagpapanggap na bayani. Hawak ni Aaron ang isang barbecue stick ng ulo ng kuneho, at sa kabilang kamay ay may hawak na kawayan, sinasabing, isang grupo ng malalaking lalaki na nambubuli ng isang mahinang babae, nakakahiya. Hindi natuwa si Celine at sumagot, huwag kang makialam. Hindi ako kayang saktan ng mga hamak na ito. Nang marinig ito, sinabi ni Aaron, ang 24 na gintong salita ay nagturo sa akin na kapag nasa labas, dapat protektahan ang mga kababaihan. Nang makitang inaakala niyang isa siyang mahinang babae, sinamaan siya ng tingin ni Celine, hindi ako ordinaryong babae. Ako ang sect master ng Misty Sect. Ilang si Aaron at nagtanong, nakatira ka sa Misty Sect. Ihahatid na kita. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Aaron, muling ipinaalala ni Celine, hindi ka ba natatakot sa akin? Ako ay may tadhana ng heavenly killing, maging ang mga magulang ko ay namatay dahil sa akin. Ang sinumang lumapit sa akin ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Hindi pinansin ang sinabi, iwinagayway ni Aaron ang kanyang kamay, pamahiin, at iniabot ang kamay, sasama ka ba? Walang magawa si Celine at nagbabala, huwag kang magsisi.
Biglang hinawakan ni Aaron ang kamay ni Celine. Nagulat siya at naisip, dahil sa aking tadhana ng yin-killing fate, kinamumuhian ako ng mga tao sa nayon. Dahil ako ang sect master ng Misty Sect, lahat sa sekta ay takot at umiiwas sa akin. Ngunit ang lalaking ito siya ay naiiba. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Celine, tanging isang babaeng may tadhana ng yin-killing fate na tatalon sa lawa ng Misty ang makakakuha ng Goddess Tear, na kristal na nabubuo mula sa tubig ng lawa at sa sarili niya. Gamit ito para diligan ang 7-leaf spirit herb, doon lang tutubo ang ikapitong dahon. Mula sa likuran, nagpayo si Aaron, sandali. Kung ganoon, hindi ko na kailangan. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Nang marinig ito, lumingon si Celine, tiningnan siya, at sinabing, alam ko na may pakialam sa akin si Ginoong Aaron. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at tumalon sa lawa. Alam kong ang kapalaran ko ay mag-alay sa lawa ng Misty. Kaya gusto ko lang maging isang ordinaryong tao, bago mamatay, makasama ka, at pagmasdan ang buwan. Nang makita ito, sumigaw si Karenan sa takot, huwag. At si Aaron, nang makitang magpapakamatay siya, ay sumugod at sumigaw, sinabi ko nang mag-isip tayo ng ibang paraan. Bakit ka nagmamadali? Ginoong Aaron, ang ikatlo kong hiling na isip ko na. Gusto kong tingnan mo ako, na sa iyong mga mata ay ako lang ang nakikita. Kahit isang sandali lang sapat na. Agad-agad, tumalon si Aaron ng malakas, iniunat ang kanyang mga braso, at nagmura, walang hiya. Ayokong isakripisyo ang buhay ng iba para lang sa aking cultivation. Habang nahuhulog, nasisiyahang naisip ni Celine, ang tingin na ito, parang libu-libong taon na ang nakalipas. Sa pampang, nakita ni David na tumalon na ang dalawa sa tubig at sumugod para tumawag, ikalawang kuya. Nakita ni Airatian na susugod din ang kanyang kapatid at pinigilan ito, huwag kang pumunta dyan. May problema sa lawa na yan, siguradong mamamatay ka. Sa kabilang banda, nagising na rin ang matandang si Gwen. Tumawa siya ng paulit-ulit, ha 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 ha, bago nagdilim ang kanyang mukha, ngumisi ng masama, at nagmura, tanga. Isinakripisyo ni Celine ang sarili para sa isang lalaki, basura. Nakita ni Airatian na maglalabas siya ng soul-controlling spell at lumingon para magbilin, pipigilan ko siya, iligtas niyo sila. Sa likuran, naglabas na ng kapangyarihan ang matanda, at itim na aura ang kumalat. Astig na iwinagayway ni Airatian ang kanyang pamaypay at mayabang na sinabi, hindi ito kayang harapin ng ordinaryong tao. Ako na ang bahala. Ako ay nasa void returning stage, habang siya ay nasa tribulation crossing stage lang, kaya ko siyang talunin sa isang kamay lang Pagkasabi niyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nang mawala ang usok, nakita ni Airatian ang lugar ng pagsabog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakababatang bersyon ni Sacerdotisa Gwen. Tiningnan niya si Airatian nang may pang-akit at sinabing, gusto ring subukan ng binatang cultivator na ito ang aking soul-controlling art, at kumindat. Nang makita siya, namutla si Airatian at bumagsak, naging bato dahil sa kanyang takot sa mga babae. Tinulungan siya ni Nagavirnan at Catherine Shen. Lagot na. Sa sandaling iyon, naglabas ang matandang si Gwen ng mga pulang kadena para atakihin ang lahat, na gumapos kina Catherine Shen at Larinan. Ang mga kadena ay pumulupot sa katawan nila na nagpasigaw kay kapatid na babae. Pati ang inyang twin ay nagapos. Si Dax ay halos mamatay na sa higpit ng pagkakatali. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanilang senior brother, nakadarating lang para maging bayani, ay himbing pa rin sa pagtulog dahil sa kanyang takot sa babae. Umisi ang matandang Gwen, ha ha ha. Isang grupo ng mga hangal na may kaunting cultivation. Sayang kung papatayin agad, mas mabuting maging mga sisidlan ko na lang kayo. Pagkasabi niyon, nag-ipon siya ng isang itim na bola ng enerhiya at itinutok sa lawa, sinasabing, tumalon na rin si Celine sa lawa ng Misty. Kung ganoon, oras na para simulan ang paggawa ng Goddess Tear. Bigla, napakaraming mga kaluluwang puno ng galit ang lumabas mula sa alimpuyo sa ilalim ng tubig. Samantala, sa ilalim ng lawa, si Celine ay papalubog, iniisip, bago ako mamatay, makita ko lang na ako ang nasa mga mata ni Ginoong Aaron, wala na akong pagsisisihan. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ng mahigpit ni Aaron ang kanyang kamay. Ay! Ginoong Aaron! Nang makita ang kanyang kahangalan, nagmura si Aaron, tanga. Oops, hindi pa siya, tapos magmura nang maalala niyang hindi siya marunong lumangoy, at nagsimula siyang lumubog, glub-glub. Bigla, tumigil siya sa pagsigaw at nanlaki ang mga mata, dahil nakita niyang hinahalikan siya ni Celine ng may pagmamahal. Namula siya sa hiya. At ganoon nga, naghalikan sila sa gitna ng lawa. Pagkatapos ng ilang sandali, binitawan na ni Celine ang kanyang mga labi at tiningnan siya. Pareho silang namumula na parang kamatis. Nagsalita siya, binigyan kita ng water-repelling art para makahinga at makapagsalita ka na sa ilalim ng tubig. Ay! Salamat! Si Aaron ay tila tulala, umiwas ng tingin at nahihiyang nag-iba ng usapan, napakabaho ng tubig sa lawa na ito, umalis na tayo, bumalik na tayo. Nang marinig ito, hindi na siya niyakap ni Celine at itinulak siya palayo, alam kong gusto mo akong iligtas, pero kusa ko itong ginawa.
Umalis ka na, huwag mo na akong alalahanin. Nang makitang matigas ang ulo niya, hinawakan ni Aaron ang kanyang kamay, hindi ka alis, tama. Sige, alam ko na. Sabi ni Selene, pagkatapos ng paalam na ito, hindi na tayo magkikita muli. Ngunit, hindi pa siya tapos magsalita, sinuntok siya ni Aaron ng walang pakundangan na nagpatabingi sa kanyang mukha. Pagkatapos ng pisikal na aksyon, marahang niyakap ni Aaron si Selene, ang pag-ibig na bulag ay isang sakit na kailangang gamutin. At isa pa, ayaw kong magkaroon ng utang na loob. Kaya kailangan kitang iligtas. Sa sandaling iyon, malungkot na nagtanong si Selene, kahit na iligtas mo ako, ano naman? Nang makitang hindi pa rin siya nawalan ng malay matapos ang suntok, kumunot ang noo ni Aaron at naisip, Niray, ang bilis magising. Nakalimutan kong espesyal ang katawan niya. At sinabi niya, kailangan muna kitang iligtas bago natin malaman ang kahihinatnan. Nagdilim ang mukha ni Selene, ako, si Selene, ay ipinanganak para mag-alay, ang kapalaran ko ay matagal nang nakatakda. Pagkatapos, nag-ipon siya ng espiritual na lakas, at isang palad ang nagpatalsik kay Aaron palayo, sabay sigaw, hindi ko kayang lumaban. Pagkatapos, unti-unti siyang lumubog sa lawa, sumisigaw, hindi ba't gusto mo ng 7-leaf spirit herb? Tanging sa pag-aalay sa akin makakagawa ng goddess tear para ito'y lumago. Isipin mo na lang na ito ang aking pasasalamat. Selene, hindi ko alam kung sinasabi mo yan dahil talagang sumuko ka na, o dahil pinipilit ka ng mga bagay na ito na sabihin yan. Ang alam ko lang ngayon, maliban na lang kung mamatay ako, kung hindi. Pagkasabi niyon, malakas siyang sumuntok, pinatalsik ang mga kaluluwa sa paligid, at sumigaw, walang sinuman ang makakapigil sa akin. Sumugod siya at hinawakan si Selene, kahit palibu-libong mga kaluluwa ang umaatake mula sa ibaba. Ang mga kaluluwa ay patuloy na umaatake, sinusubukang hilahin si Selene pababa. Ang buong katawan niya ay napapalibutan na ng mga ito. Walang pag-asa niyang sinabi, masyadong mapanganib dito, huwag mo na akong alalahanin. Bakit ka pa nagpupumilit na iligtas ang isang taong nakatakda ng mamatay? Nang marinig ito, nagalit si Aaron, dahil ba't nakatakda na sa kapalaran, kailangan na lang sumuko. Sa anong dahilan? Patuloy niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Selene at sumigaw, ang buhay ko ay sa akin, hindi sa langit. Kung hindi patas ang langit, ibababa ko ito at bubugbugin. Tama, gusto kong mag-cultivate pero wala akong espiritual na ugat. Sinubukan ako ng guro ko ng 180 beses pero lahat ay bigo. Sinubukan ko na halos lahat ng paraan, pero walang nangyari. Sabi ng mga tao sa paligid ko, dapat na akong sumuko, pero hindi ako papayag. Kung ayaw ninyong mag-cultivate ako, lalo kong susubukan. Kung walang espiritual na ugat, gagawa ako ng sarili ko. Sumuntok siya at pinatalsik ang lahat ng kaluluwa, nagpapatuloy, gusto kong makita, kung ang kapalaran ba ay hindi kayang labanan, o kung ako, si Art, ang tatalo sa langit. Napakarami pa ring mga kaluluwa sa ibaba, patuloy na kumakapit kay Selene. Sa gitna ng panganib, sinabi ni Aaron, Selene, kung gusto mong sumuko, kahit na kailangan kong puntahan ang impyerno, hahanapin ko ang kaluluwa mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Selene. Isang kaluluwa ang pumasok sa kanyang likuran. Walang emosyon ang kanyang mga mata habang nagsasalita, Aaron, sumuko ka na. Walang saysay ang lahat ng ito, walang magbabago. Kahit na mailabas mo ako, ano ang magbabago? Pag alis mo, mag-isa ko pa rin haharapin ang lahat. Para sa Misty Sect, kailangan ko pa rin mag-alay sa huli. Alam mo ba? Ang magbigay ng pag-asa sa isang tao at pagkatapos ay biguin sila, iyon ang pinakamasakit. Nagitngit ang ngipin ni Aaron, nagkakamali ka. Ang dahilan kung bakit tinatawag na pag-asa ang pag-asa, ay dahil kahit gaano kahirap ang sitwasyon, ito ay parang isang matibay na damo na sisibol mula sa lupa at lalago. Malakas niyang sinuntok ang mga kaluluwa at nagpatuloy, ang kawalan ng pag-asa ay hindi ang katapusan ng pag-asa. Ito ay ang kawalan ng kakayahang makipagkasundo sa kapalaran. Ngunit ang pagpapatuloy kahit na imposible, iyon ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Pagkatapos sumuntok, tiningnan niya si Selene at nagtanong, at saka, kung talagang sumuko ka na, bakit hindi mo binibitawan ang kamay ko? Nang marinig ito, nahiya siya at nataranta, ay. Bago pa siya makapagsalita, inilapit ni Aaron ang kanyang sarili at sinabing, huwag kang matakot, tutulungan kita. Akayon. Kabaligtaran ng kanyang itsurang astig, muli niyang sinuntok ang mukha ni Selene. Cool niyang tinanong, gising ka na ba? Sa sandaling iyon, dahil sa kanyang espesyal na katawan, tiningnan siya ng dalaga ng may paghanga, na may mga matang hugis puso, at bumulong ng kia, ang nag-aalab na pagnanasa na ito ay talagang hindi ko kayang pigilan. Nang makitang bumalik na naman ang pagkahumaling niya, walang magawang sinabi ni Aaron, mukhang ayos na, at seryosong nagbilin, medyo magulo ang susunod, kaya kailangan nating mag-warm up. Sa ilalim, isang kawan ng mga kaluluwa ang patuloy na umaatake, pumapalibot sa kanila. Biglang nagulat si Selene. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang mga kaluluwa na nagtutulakan bago sila magsama-sama para palibutan sila. Natakot si Selene, Ginoong Aaron, mukhang hindi maganda ang sitwasyon.
Ang lawa ng Misty ay hindi pala tubig, kundi mga kaluluwa ng mga babaeng puno ng galit na nagtipon-tipon. Gamit ang aking soul-controlling art, nakikita ko na ang ilan sa kanila ay mga dating sect master ng Misty Sect, ang iba ay namatay sa galit. Ang kanilang mga kaluluwa ay kinuha ng aking guro at inihagis sa lawa. Dahil hindi pa nawawala ang kanilang mga hinaing, sila ay nakakulong dito at hindi na makapag-reincarnate. Kaya sinumang mahulog sa lawa ay magiging bahagi nila o kaya ay lalamunin ng buo hanggang sa maglaho ang kanilang kaluluwa. Sa kabilang banda, habang lumalaban si Aaron, tinanong niya si Selene, hindi ba't sinabi ng guro mo na ang lawa na ito ay para salubungin ang Diyosa? Opo, sabi ni guro, ito raw ang katawan ng Diyosa na nagtatag ng sekta. Bakit puro mga kaluluwang puno ng galit ang nandito? Ano-ano po ba talaga ang nangyayari? Sa sandaling iyon, ang mga kaluluwa ay patuloy na umaatake, kumakapit sa kanila. Ano man ang nakatago dito, siguradong alam ng guro mo. Lumabas tayo at tanungin siya para maging malinaw. Bigla, isang kaluluwa ang sumugod mula sa likuran. Bago pa man ito makadikit sa kanya, hinawakan ni Selene ang kamay ng kaluluwa para hindi nito masaktan ang kanyang asawa. Sa isang pihit lang, naputol ang braso ng kaluluwa. Tiningnan niya ito ng masama at mayabang na sinabi, huwag kayong mangarap na hawakan siya. Ngunit, nagawang mag-anyong usok ng kaluluwa at pumasok sa mata ni Aaron na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Narinig ito ni Selene at lumingon ng may pag-aalala, Ginoong Aaron. Agad na hinila ni Aaron ang kaluluwa mula sa kanyang mata na nagpasigaw dito sa sakit. Bago pa ito makadaing, ginamit na niya ito bilang latigo para paluin ang ibang mga kaluluwa. Pagkatapos ng ilang palo, huminto si Aaron, hinigpitan ang hawak dito, at tiningnan ng masama, ganito pa, gusto mo pa akong atakihin ng patalikod. Walang pag-asa. Habang nagsasalita, ang itim na bola ng enerhiya na inihagis ni Gwen ay dumating. Tiningnan niya ito at nag-iene ng may kuryosidad. Agad niyang sinunggaban ang itim na bola, ngumisi, at sinabing, sakto, may nakuha akong bagay na swak sa kamay. At tinanong niya si Selene, marunong ka bang mag-table tennis? Nang marinig ito, lumingon ang dalaga at nag-iene ng may pagtataka. Inihagis ni Aaron ang itim na bola, inihanda ang kanyang kamay, at sinabing, ipagmamalaki ko lang. Ang galing sa table tennis ng mga taga-Huaxia, China, namin ang pinakamagaling sa buong mundo. Habang nagsasalita, ginamit niya ang kaawa-awang kaluluwa bilang raketa at malakas na pinalo ang itim na bola. Ang bola ay lumipad ng mabilis, pinuksa ang lahat ng kaluluwa. Samantala, sa pampang, pinagmamasdan ng matandang si Gwen ang lawa at sinasabing, mukhang kinain na sila. Ang luha ng Diyosa ay sa akin na sa wakas. Bigla, isang lilang aura ang lumabas mula sa tubig na nagpayanig sa buong lawa. Ang mga lilang sinag na ito ay tumama sa kinaroroonan ni Dax na nakagapos kay Gwen. Pinutol nito ang mga galamay na nagpalaya sa lahat. Bumagsak sina Ravinen at Dax sa lupa. Mula sa lawa, lumabas sina Aaron at Selene na nakasakay sa alon na ikinagulat ni Gwen. Nang makitang buhay pa siya, masayang sumigaw si kapatid na babae, ikalawang kuya, okay ka lang ba? Sumagot siya ng bui at lumingon, tiningnan ng masama ang matanda, hello, Lola. May dalawa ka palang mukha, ha? Habang nagsasalita, pinatunog niya ang kanyang mga buto, tapos na ang warm-up. Oras na para sa totoong laban. Nang makitang hindi lang buhay si Aaron, kundi kasama pa si Selene, nagdilim ang mukha ng matanda sa galit, mukhang kung hindi kita papatayin ngayon, hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Misty Sect. Nang marinig ito, itinuro siya ni Aaron at sinabi ng may pang-insulto, itong lola na to. Maging ang sarili mong disipulo ay kaya mong ialay, huwag ka nang magpanggap na may pakialam ka pa sa sekta. Sa tingin ko, si Selene at ang buong Misty Sect ay ginagamit mo lang, tama. Sa sandaling iyon, nag-ipon ang matandang si Gwen ng isang higanteng Dharma body mula sa mga kaluluwa. Itinutok niya ang kamay nito kay Aaron at sinabing, ano ngayon? Tama ka, lahat sila ay mga kasangkapan ko, mga kasangkapan para manatili akong bata magpakailanman. Nararapat lang silang mamatay. Nang makita ito, naghanda rin si Aaron para sumalo. Ngunit nang atakihin niya ang Dharma body, tumagos lang ang kanyang atake, na ikinagulat niya. Lihim na inutusan ng matanda ang Dharma body, patayin sila. Agad na umatake ang Dharma body kina Dax at Larinan. Nang makitang nahihirapan si Aaron, inasar siya ng matanda gamit ang sarili niyang mga salita, ganyan lang ba? Ang katawang tulad nito, isang suntok lang ay tapos na, ano, at tumawa na parang baliw, si Art, alam kong kahit hindi ka makagamit ng espiritual na lakas, napakalakas mo sa malapitang laban. Ngunit ito ay isang kaluluwang anyo na ginawa ko gamit ang soul-controlling art na sinipsip mula sa mga kaluluwang puno ng galit. Nang marinig ang kanyang pang-aasar, hindi napigilan ni Aaron ang galit, hinigpitan ang kanyang kamao, at nagngit-ngit ang mga ngipin. Mayabang na nagpatuloy ang matanda, kahit espiritual na lakas, sining ng mga immortal, o pisikal na atake, hindi ito kayang saktan kahit katiting. Maghintay ka na lang sa iyong kamatayan. Sa kabilang banda, napansin ni Darinen ang pang-aasar ng matanda. Aha, sabi niya, yan mismo ang sinabi ni Kuya kanina.
Sa likuran, nagalit si Dax dahil ang team ay dehado na pero ang kanilang senior brother ay tulog pa rin. Paulit-ulit niyang nyugyog si Airaishen, Airaishen. Huwag ka nang matulog. Kung matutulog ka pa, mapupuksa na ang Rising Wind Valley. Sa sandaling iyon, sumugod si Catherine Shen, Lola, wala kang modo sa laban. Nang makita ito, sumama rin si Gavainan sa pag-atake. Ngunit wala pang isang segundo, pareho silang napatalsik. May puso sila pero walang lakas. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, hinila ni Celine ang kamay ni Aaron, umalis na kayo, ako na ang haharap sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Aaron, ang Rising Wind Valley namin ay walang ugaling tumakas sa laban. Alam niyang hindi siya aalis, kaya sinabi ni Celine, Ginoong Aaron, ang totoo, ang kaluluwang anyo ng aking guro ay hindi perpekto, may paraan para talunin ito. Habang nag-uusap sila, ang dalawang binatang may puti at itim na buhok ay binubugbog ng matanda. Ang binatang may puting buhok ay kailangang buhatin pa ang pinakamahinang miyembro ng team, ang kanilang senior brother. Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Sabi ni Celine, ngunit hindi ko pa ito nasusubukan. At saka, masyadong malakas ang galit sa kaluluwang anyo ng aking guro, baka hindi kayanin ng iba. Nang marinig ito, inilagay ni Aaron ang kanyang kamay sa dibdib ng may determinasyon, nandito na tayo sa puntong ito, wala nang ibang paraan. Subukan natin sa akin. Nang makitang nag-uusap pa sila habang ang team ay malapit ng mamatay, sumigaw si Dax habang umiiwas sa atake. Pwede bang isipin niyo naman ang nararamdaman ng isang aso? Kumilos na kayo. Matapos mag-usap, nagsimula ng kumilos si Celine, Ginoong Aaron, magsisimula na ako. Kapag nabuo na ang kaluluwang anyo, makokontrol mo ito gamit ang iyong mga kilos. Pagkasabi niyon, isang kaluluwang enerhiya ang bumalot kay Aaron. Naguguluhan niyang naisip, naiintindihan ko ang konsepto, pero ito ba ay laban ng Pokemon o nagmamaneho ako ng Gundam? Sumigaw si Celine, soul controlling, magpakita ka. Agad na lumitaw ang isang higanting Dharma body na kamukha ni Aaron. Ngumiti siya, aha, isang stand para umatake. Oras na para sa walang kapantay na si Art na gumanti. Pagkasabi niyon, sumuntok si Aaron kay Gwen. Ang kanyang Dharma body ay sumuntok din sa Dharma body ng matanda na nagpaatras dito. Tiningnan ng matanda ang atake at nag-iene, nang may pamamaliit, ikaw lang. Napakadalisay ng galit sa aking kaluluwang anyo, hindi ito kayang labanan ng isang batang tulad mo. Habang nagsasalita, biglang nagkaroon ng lamat ang braso ng kanyang Dharma body. Sinamantala ni Aaron ang pagkakataon at sumugod, may kahinaan na. Atakihin! Pagkatapos ng mga salitang iyon, nadurog ang kanang braso ng Dharma body ng matanda. Hindi siya binigyan ng pagkakataong gumanti, kinontrol ni Aaron ang kanyang Dharma body para sakalin ang Dharma body ng matanda, at sunod-sunod itong sinampal sa mukha na nagpamaga at nagpatabingi dito. Nang makontento na, malakas niyang inihagis ang kalaban at sinabi ng may pang-insulto, huwag mong maliitin ang iba. Bumagsak din ang matanda na tinamaan ng epekto ng mga sampal. Seryosong sinabi ni Aaron habang hinihigpitan ang kamao, 15 taon akong hindi nakapag-cultivate, napakadalisay din ng galit sa akin. Nang makita ang kanyang galing, napahanga si kapatid na babae, hindi ko akalain na pwedeng gamitin ng ganito ang katawan ni ikalawang kuya. Sa tabi niya, nagsalita si Dax, tama, kung galit ang pag-uusapan, walang tatalo sa kanya. Siguradong mananalo tayo sa pagkakataong ito. Sa likuran nila, nang malapit nang matapos ang laban, nagising na ang pinakamahinang miyembro ng team, ang kanilang senior brother. Sa kabilang banda, hindi sumuko ang matanda, nag-utos siya, patayin siya. Sa ilalim ng lawa, isang kumpol ng mga ulo ng kaluluwa ang lumitaw, na kontrolado niya. Tanga! Kaya kong pakilusin ang lahat ng galit sa lawa ng Misty. Pagkasabi niyon, pinasok niya ang mga galit na iyon sa kanyang Dharma body at sumigaw, paano tatalunin ng galit mo ang libu-libong mga nilalang na ito? Pagkatapos, ang kanyang Dharma body kasama ang mga kaluluwa ay sumugod sa Dharma body ni Aaron at paulit-ulit itong inatake. Habang lumalaban, sinabi ni Aaron, mukhang alam mong marami kang sinaktan, pero ayaw mo pa ring magbago. Hawak ng Dharma body ng matanda ang isang kaluluwa at sinabing, ang may alay ang sarili para sa aking walang hanggang kagandahan, dapat silang maging proud. Habang nagsasalita, ginawa niyang pana ang galit at pinakawalan kay Aaron. Ngunit, umilag lang si Aaron at naiwasan ng kanyang Dharma body ang atake. Ngumisi si Aaron, dahil guro ka ni Celine, balak ko sanang magdahan-dahan. Mukhang hindi na kailangan. Nang marinig ito, tumawa ang matanda ng may pang-aasar, hahaha. Hindi mo na kaya, tama ba? Hinamon mo ba ako? Ikinumpas ni Aaron ang kanyang kamay, mukhang mapanganib. Unang beses kong gumamit ng ganitong estilo ng laban, medyo hindi pa sanay. Mukhang kailangan ko itong tapusin ng mabilis. Sa sandaling iyon, nagbabala si Celine mula sa likuran, masyadong malakas ang soul-controlling art ng aking guro, at mayroon pa siyang supply mula sa lawa ng Misty, mahihirapan tayong manalo. May tiwalang sinabi ni Aaron, alam ko. Para matalo si Gwen, kailangan kong gumamit ng mas malakas na galit.
Pagkasabi niyon, nag-ipon siya ng enerhiya at humingi ng tulong kay Selene, tulungan mo akong salagin sandali, at iniunat niya ang kanyang mga braso, sumisigaw. Lahat ng mga empleyado sa opisina na nagtatrabaho ng 900 at 96, 900 at 97, at lahat ng mga estudyanteng kailangang gumising ng maaga. Ipahiram niyo sa akin ang inyong galit. Nang marinig ang kanyang panawagan, si kapatid na babae, na dati nag-aaral ng 5 araw at nagpapahinga ng 2, ngunit kalaunan ay pinilit na gumawa ng pil. Doras nang walang tigil ay nagtaas ng kamay. Nagtataka siyang naisip, kakaiba, hindi ko mapigilang itaas ang aking kamay. Sa tabi niya, walang magawang itinaas din ni Irishen ang kanyang kamay. Sige, 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 sayo na. Ang panawagan ni Aaron ay umabot hanggang sa buong 9 provinces continent. Ang mga tao doon ay sa pilitang kinuhaan ng galit at nagtaka, kakaiba, parang may nararamdaman akong panawagan. Maging sa Earth, ang mga taong laging naghahabol ng deadline ay tumugon din sa ibang kwento. Ang bida na si Leo ay ninakawan din ng galit ni Aaron. Nagtaka siya, bigla akong nakaramdam ng kagustuhang itaas ang aking kamay. Sa likod niya, isang dalaga ang nagtaas din ng kamay at nagtanong, anong ginagawa niyo? Sumagot ang isa pa, hindi ko alam, ginagawa ito ng Secmaster, kaya sumunod na lang tayo. At ganoon niya, ang mga galit mula sa iba't ibang mundo ay sa pilitang ninakaw ni Aaron. Hawak ang bagong enerhiya, mayabang niyang sinabi, magaling. Kinontrol niya ang kanyang Dharma body para tipunin ang lahat ng galit. Ang koleksyon na ito ay naglalaman ng galit ng lahat. Tanggapin mo ito. Pagkasabi niyon, isang malaking puwersa ng galit ang sumugod sa matanda. Nagulat siya. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, na nagkalat ng mga piraso ng Dharma body ni Gwen. Sa gitna ng usok, nagsalita ang matanda, na hindi papatay, hindi imposible. Nang makita ang kanyang kalagayan, lumapit si Aaron, ang paggawa ng maraming kasamaan ay tiyak na magdudulot ng kapahamakan. Pagod na akong sabihin yan. Hindi pa rin sumusuko, nanginginig na sinabi ng matanda, hindi ako pwedeng matalo, hindi ako pwedeng matalo. Sa kabilang banda, nakita ni Darinen ang mga nagkalat na piraso ng galit at hinawakan ito, nagtatanong, ito ba ang itsura kapag nasira ang isang kaluluwang anyo? Habang nagsasalita, biglang pumasok ang mga piraso sa katawan ni Darinen na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Sa loob ng mga pirasong iyon, lumitaw ang mga alaala ng matanda. Isang lalaki ang nagsalita, Gwen, kapag naabot ko na ang rurok ng aking cultivation, babalik ako para pakasalan ka. Nang marinig ito, sinabi niya ng may pagmamahal, pagbalik mo, baka matanda na ako. Tumawa ang lalaki at sumagot, hindi, kahit na maging isa kang matandang may puting buhok, pakakasalan pa rin kita. Lumipas ang 100 taon. Naghintay ang matandang si Gwen kay Cloud, nag-iisip, matanda na ako. Cloud, bakit hindi ka pa bumabalik? Naalala niya ang sinabi ng isang katulong, Cloud. Matagal na siyang nakaalis, hindi na siya nagkukultivate dito. Dahil doon, umiyak si Gwen ng may paghati, Cloud, niloko mo ako. Niloko mo ako. Kung gayon, pananatilihin ko ang aking kagandahan magpakailanman. Nang matapos ang mga alaala, malungkot na sinabi ng matanda, nagtago ako sa Misty Sect ng napakatagal, inialay ang bawat Secmaster para makuha ang 7-leaf spirit herb, para mapanatili ang aking kabataan hindi ako pwedeng matalo. Sabi ni Aaron, kaya pala ganyan katanga si Selene, namana pala. Sa tabi niya, naisip ni Irishen, para mapanatili ang kagandahan, napakaraming paghihirap ang dinanas niya, pero para hindi malaman ang kanyang tunay na pagkatao, kailangan niyang magpakita bilang isang matanda. Nakakatawa. Nang marinig ang usapan ng dalawa, nagwala ang matanda, naglabas ng espiritual na lakas, at sumigaw, ano nang alam niyo? Dahil matanda na ako, iniwan ako ni Cloud. Kaya gagawa ako ng paraan para manatiling bata magpakailanman. Gusto kong malaman niya na nagkamali siya, lubos na nagkamali. Sa sandaling iyon, nagsalita si Catherine Shen, hindi ka pinagtaksilan ng aking lolo sa tuhod. Nang marinig ito, tiningnan siya ng matanda ng may pagtataka, ikaw. Nagpatuloy si Catherine Shen, ang aking lolo sa tuhod ay si Cloud. Sabi niya, mayroon siyang hindi natapos na usapin sa Misty Sect. Kung sakaling makarating ako doon, ako na raw ang tumapos nito. Ito ang dahilan kung bakit ako napunta sa Misty Sect. Nang marinig ang kanyang kwento, nagduda si Dax, teka, hindi ba't sabi mo may iba kang pakay kaya ka humahabol sa demonyong babae ng Misty Sect? Bakit ngayon ay naging utusan ka na lang ng lolo mo? Pagkasabi niyon, umiwas ng tingin si Catherine Shen, naguguluhan, talaga ba? Nag-isip si Aaron, kung isipin, kahina-hinala nga. Kung talagang para sa lolo mo ang pagpunta mo rito, bakit ang bastos mo pagdating mo? Dagdag ni Dax, siguradong may itinatago. Nang makita ang kanilang pagdududa, mabilis na nagpaliwanag si Catherine Shen, ako, si Shen, ay marangal, wala akong itinatago. Dahil lang sa sobrang sama ng mga tao sa Misty Sect, at niloko pa nila ang damdamin ko, kaya nagalit ako at pumunta rito para humingi ng hustisya. Sa kabilang banda, tinakpan ni Irishen ang kanyang bibig gamit ang pamaypay. Lahat naman tayo ay matatanda na, kung parehong may gusto, paano mo matatawag na panloloko?
Habang nag-uusap sila, biglang tinanggal ni Catherine Shen ang tali sa kanyang buhok at sinabing, ang totoo, isa akong babaeng nagpapanggap na lalaki. Pagkasabi niyon, tinanggal niya ang tali at hinayaang lumugay ang kanyang buhok na nagpakita ng kanyang pagkababae. Kabaliktaran ng inaasahan, tiningnan lang siya ng lahat na parang walang bago. Sabi ni Art, matagal ko nang alam. Sabi ni kapatid na babae Gavinin, nga. Sabi ni Ira Shen, halata naman. Sabi ni Dax, ang mukha mo kahit aso makikilala. Ang mga salitang iyon ay parang libu-libong palaso na tumusok sa kanyang puso. Biglang sumigaw ang batang Siin, babae ka pala. Nang makita ngayon lang nalaman ng bata, napatingin ang lahat sa kanya at hindi na nagsalita. Nahihiyang nagkwento si Catherine Shen, may isang binatang maputi ang mukha sa Misty Sect na medyo gwapo, gustong-gusto ko pa naman siya, pero nalaman kong babae rin pala siyang nagpapanggap na lalaki. Huhuhu, wasak na ang aking puso. Naintindihan ang kanyang sawi sa pag-ibig, lumapit si Aaron para aliwin siya. Okay lang yan, sa amin may kasabihan, ang mga liryo ay napakaganda. Habang inaaliw ni Aaron si Catherine, patuloy na sumisigaw ang batang Siin, kaya kinailangan siyang hilahin ng kapatid niyang siyang. Sa kabilang banda, pagkatapos aliwin ng dalaga, umupo si Aaron para makinig sa kwento. Catherine Shen, ituloy mo. Hindi pa tapos ang kwento ng lolo mo at ni Gwen. Huminga ng malalim ang dalaga, lumingon sa matandang si Gwen, at nagkwento. Sabi ni Lolo, noong siya ay dumadaan sa kanyang tribulation, hindi niya kinaya ang kidlat at inuwi siya ng kanyang pamilya para magpagaling. Pagkagising niya, ang una niyang gustong gawin ay hanapin ang babaeng kanyang minamahal para magpaliwanag. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang naligaw na ito sa landas ng kasamaan. Naramdaman niyang kasalanan niya ang lahat, kaya nawalan siya ng pag-asa at hindi na naglakas loob na makita siya muli. Nang marinig ito, galit na sumigaw ang matanda, nagsisinungaling ka. Nasaan si Cloud? Gusto kong personal siyang humarap sa akin. Yumuko si Catherine Shen at mahinang sinabi, ang aking lolo pumanaw na po. Nang marinig ang balita, namutla ang matanda at sumigaw, ano? Nagpatuloy si Catherine Shen, bago siya pumanaw, sinabi niyang may mga pagkakamali na kapag nagawa, habang buhay ng pagkakamali. Sa tingin ko, labis din siyang nagsisisi. Umiyak si kapatid na babae Gawenen nang malaman ang kanilang kwento, isang malungkot na kwento ng pag-ibig. Nakakalungkot na hindi sila nagkatuluyan. Sa tabi niya, nagsalita rin si Irishen, sa mundo, hindi mo makukuha ang lahat, hindi mo mapagsisilbihan ang pananampalataya at pag-ibig ng sabay. Habang nagiging madrama, binatukan sila ni Aaron, tigilan niyo na yan. Una, si Gwen ay maraming sinaktan para sa sarili niyang kapakanan. Pangalawa, ang lolo mo ay tumakas lang sa problema. Malinaw na kaya niyang pigilan si Gwen pero pinili niyang umiwas, napaka-iresponsable. Lumingon siya sa umiiyak na matanda at nagpatuloy, ang kwento nilang dalawa ay isang sakit, walang dapat pag-isipan dyan. Nakita ng matanda ang kanyang sarili sa isang piraso ng salamin at sumigaw, Cloud wala ka na ba talaga? Naggitngit ang kanyang mga ngipin at hindi makapaniwalang nagtanong, bakit? Bakit? Agad niyang inilabas ang kanyang aura at sumigaw, gusto kong lahat kayo ay mamatay kasama ni Cloud. Bago pa siya matapos sumigaw, mabilis siyang sinipa ni Aaron palipad sa lawa na nagpasigaw sa kanya sa takot. Sa ilalim, napakaraming mga kamay ang umahon, tumatawag, Gwen, dumating ka na. Nang makita ito, sinabi ni Aaron, alam ko na, ang mga baliw sa pag-ibig ay may ganitong eksena ng sabay na pagkamatay. Buti na lang nakahanda ako. Sa sandaling iyon, ang matanda ay hinahawakan na ng mga kaluluwa. Sila ay sumisigaw, Gwen, noong pinatay mo kami, naisip mo ba ang araw na ito, napakalamig ng tubig, halika't makipaglaro sa amin, huwag kang tumakas. Dito ka magbabayad ng iyong mga kasalanan magpakailanman. Hindi. Huhuhu ayokong mamatay. Tulong. Pagkatapos, hinila siya pababa sa lawa ng Misty sa harap ni na Aaron at Celine. Agad na lumitaw mula sa tubig ang isang kakaibang kristal. Kinuha ito ni Celine at sinabing, Guro mayroon din siyang tadhana ng yin-killing fate. Sa wakas, nagawa rin niya ang Goddess Tear. Tinignan niya ang umaalon na lawa at sinabing, ginamit ni Guro ang lawa ng Misty para saktan ang maraming tao, at ngayon ay namatay siya dahil sa mga kaluluwang ito iyon ang kapalaran. Ang abo ay babalik sa abo, ang lupa ay babalik sa lupa. Lahat ay tapos na. At ganoon nga, pagkatapos ng paglalakbay sa Misty Sect, sa wakas ay nakuha ni Aaron ang pambihirang item, ang 7-leaf spirit herb. Makalipas ang isang araw, nagkaharap sina Celine at Aaron sa tarangkahan ng sekta. Nagsalita si Celine, ang paghahatid sa libu-libong milya ay mayroon ding katapusan. Gusto ko rin sanang sumama sa inyo, Ginoo, ngunit mas kailangan ako ngayon ng Misty Sect. Sumagot lang si Aaron, magaling, at sinabing, ang sakit mo sa pag-ibig ay sa wakas gumaling na. Pagkatapos, biglang iniabot ni Celine ang isang singsing, Ginoong Aaron, pinatahimik ninyo ang kaguluhan sa Misty Sect. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Ito lang po ang munting regalo na maihahandog ko. Nang makita ang singsing, huminga ng malalim si Aaron, mukhang dismayado, storage ring.
Kailangan ito ng espiritual na lakas para gumana, hindi ko ito magagamit. Sumagot si Celine, luma po itong klase, kailangan lang bigkasin ang password, hindi kailangan ng espiritual na lakas. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Aaron ang singsing, tuwang-tuwa, tamang-tama ang regalo. Sa sandaling iyon, nahihiyang na mula si Celine, mayroon pa po akong mga gawain sa sekta, hindi ko na kayo maihahatid ng malayo. Kumaway si Aaron, sige. Kapag natapos ko na ang aking dakilang misyon sa cultivation, babalik ako para bisitahin ka. Hawak ang storage ring, masayang naisip ni Aaron, hehe, makakagamit na rin ako ng storage ring. Sa kabilang banda, nakita ni Davinen si Aaron at sinabing, ikalawang kuya, ang bagal mo. Nang marinig ito, masaya niyang tiningnan ang singsing at nagtanong, umalis na ba si Celestian? Sumagot si kapatid na babae Davinen, sabi ni kuya, ihahatid niya raw ang yinyang twin pauwi, kung hindi ay susunugin ng ikalimang ate ang kusina. Hayaan mo na yon. Tingnan mo ang storage ring ko. Nagyabang si Dax, ano? Magagamit mo yan? Tumawa si Aaron, syempre kaya ko. Kung hindi ka naniniwala, subukan natin. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kanyang daliri, pumikit, at binigkas ang password, Universe Infinite. Bigla, mula sa kawalan, lumitaw si Celine na may hitsurang puno ng pag-asa. Nang makitang bigla siyang lumitaw mula sa storage ring, parehong napanganga sina Aaron at Larinan. Sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Celine ang binti ni Aaron at malambing na sinabi, Ginoong Aaron. Sa pagkakataong ito, tinulungan niyo akong ayusin ang gulo sa Misty Sect, lalong hindi ko kayo kayang iwan. Kaya nagpa siya akong sumama sa inyo hanggang sa dulo ng mundo, hindi na tayo maghihiwalay. Nang makitang bumalik na naman ang sakit ng dalaga, pinagpawisan si Aaron. Mabilis siyang sumuntok, pinatalsik ito sa langit, at sumigaw sa takot, huwag kang lumapit. Makalipas ang 5 araw. Sabi ni Catherine, Art, malapit na tayo, hindi mo na kailangang ihatid. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Aaron, tadhana ang nagtagpo sa atin, hahayaan na kitang ihatid ka, huwag ka nang mahiya. Nang makitang mapilit siya, itinuro ni Catherine Shen ang tarangkahan ng sekta at sinabing, naihatid mo na ako sa mismong pintuan ng bahay ko. Doon lang napansin ni Aaron ang karatula na Treasure Sect. Nag-isip siya, ang galing talaga. Kung hindi, paano ako hihiram sa iyo ng Spirit Condensing Spring at ng Bone Melting Sun Loafing Art? Pagkasabi niyon, malinaw na sinabi ni Catherine Shen, kung gusto mong hiramin ang Bone Melting Sun Loafing Art, baka hindi pwede. Karaniwan itong nakatago sa vault, at bukod sa aking ama, ilan lang ang nakakapasok doon. Pagkasabi niyon, iniabot muli ni Aaron ang kanyang kamay, ikaw ang young master ng Treasure Sect, hindi ba't madali lang para sa iyo na ipasok kami? Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Catherine, alam ng lahat na ang Grand Mist Treasure Vault ng aming Treasure Sect ay naglalaman ng napakaraming kayamanan. Kahit ang vault ng Supervision Courtyard ay hindi katumbas ng isang maliit na bahagi ng sa amin. Paano ako basta-basta magpapasok ng mga tagalabas? Pagkasabi niyon, pumikit si Aaron, huminga ng malalim, at sinabing, ang young master ng Treasure Sect ay nagpanggap na lalaki at naloko pa ng mga tao mula sa Misty Sect. Kung kakalat ang balitang ito, parang